Si Lisa ay isang dalaga na may mataas na pangarap. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya, ngunit nagsikap upang makaahon. Sa kanyang trabaho bilang marketing officer sa isang prestihiyosong kumpanya sa Maynila, nasanay na siyang makisalamuha sa mga tao na may mataas na posisyon at ambisyon sa buhay. Siya ay palaging abala at hindi naglalaan ng oras para sa mga bagay na hindi niya itinuturing na mahalaga. Kabilang dito ang pag-ibig. Isang gabi, habang papauwi mula sa trabaho, napansin ni Lisa ang isang tindero ng balot sa gilid ng kalsada. Matangkad ang tindero, maamo ang muka at may malalim na ngiti. Siya si Danilo, at bagamat simpleng tindero lamang, tila may kakaibang saya at kalmadong aura na bumabalot sa kanya. Takangiti siyang inalok si Lisa ng balot, ngunit tinanggihan ito ng dalaga na abala sa kanyang mga iniisip. Ilang gabi pa ang lumipas, paulit-ulit niyang nakikita si Danilo sa parehong lugar. Palaging may ngiti at palaging nag-aalok ng balot. Ngunit sa mata ni Lisa, si Danilo ay isa lamang tindero, isang tao na hindi nababagay sa mga ambisyon niya sa buhay. Isang gabi, matapos ang isang mahirap na araw sa trabaho, napilitan si Lisa na makipag-usap kay Danilo nang muling mag-alok ito ng balot. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na pinipilit ni Danilo ang pagbebenta ng balot sa kanya. Bakit palagi mo akong inaabutan ng balot? Tanong ni Lisa na tila inis na. Ngunit ngumiti lamang si Danilo at sumagot, "Hindi naman tungkol sa balot ito. Gusto ko lang makilala ka. Mukhang lagi kang abala at bihirang ngumiti. Gusto ko lang makatulong na mapangiti ka kahit pa paano." Napaisip si Lisa sa sagot ni Danilo. Hindi niya akalain na sa kabila ng pagiging tindero, may isang tao na tunay na nagmamalasakit sa kanyang kaligayahan. Ngunit dahil sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala, hindi pa rin niya binigyan ng halaga ang mga salita ni Danilo. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na nagiging bahagi ng gabi ni Lisa si Danilo. Ngunit sa kabila ng magandang pakikitungo ni Danilo, hindi maalis ni Lisa ang takot na baka husgahan siya ng iba dahil sa pagiging malapit sa isang tindero ng balot. Kaya't isang gabi, nagpasya siyang tapusin ang lahat. "Danilo, hindi kita kayang mahalin. Pasensya ka na, pero hindi kita nakikita bilang bahagi ng buhay ko." Malamig na sabi ni Lisa. Nasaktan si Danilo, ngunit ngumiti pa rin siya. "Naiintindihan kita. Hindi kita pipilitin." Sagot nito, may lungkot sa mata ngunit may respeto sa desisyon ni Lisa. Umalis si Lisa na tila may nabunot na tinik sa kanyang dibdib. Ngunit sa loob, may kakaibang kirot na hindi niya may paliwanag. Makalipas ang ilang araw, hindi na nakita ni Lisa si Danilo sa lugar kung saan siya laging nagbebenta ng balot. Sa una, masaya si Lisa. Iniisip na natapos na ang kakaibang atensyon mula sa tindero. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niya ang kawalan. Parang may kulang sa kanyang gabi. Tila nawala ng sigla ang pag-uwi niya mula sa trabaho. Sa opisina, nagsimula siyang tanungin ng mga kasamahan kung bakit tila malungkot siya. Sinabi nila na napansin nilang wala na ang tindero ng balot na lagi niyang kasama sa gabi. Hindi ito binigyan ng halaga ni Lisa. Ngunit sa loob-loob niya, hinahanap niya ang simpleng presensya ni Danilo. Isang araw, napagpasyahan ni Lisa na dumaan muli sa lugar kung saan nagbebenta ng balot si Danilo. Nang tanungin niya ang iba pang tindero sa lugar, sinabi nila na umuwi na si Danilo sa kanyang probinsya upang asikasuhin ang negosyo ng kanyang pamilya. Nagtaka si Lisa. Negosyo? Ipinagtanong niya pa ang iba't ibang detalye at natuklasan niya na si Danilo pala ay hindi isang simpleng tindero lamang. Siya ay may-ari ng isang malawak na poultry farm sa kanilang probinsya at nagbebenta lamang ng balot sa Maynila upang maranasan ang simpleng buhay ng isang tindero. Nagimbal si Lisa sa kanyang nalaman. Sa loob ng maraming linggo, hinusgahan niya si Danilo batay lamang sa kanyang trabaho nang hindi man lang inalam ang tunay na pagkatao nito. Napuno ng pagsisisi si Lisa. Hindi niya akalain na ang isang simpleng tindero na lagi niyang tinatanggihan
ay isa palang taong may malalim na pangunawa sa buhay. Ipinangako niya sa sarili na hahanapin si Danilo at hihingi ng tawad. Ngunit paano nga ba siya magsisimula? Kinausap niya ang kanyang kaibigan na si Jenny upang humingi ng payo. Sinabi ni Jenny na walang masama sa paghahanap at paghingi ng tawad. Kung talagang gusto mong ituwid ang pagkakamali mo, kailangan mong maging handa na magpakumbaba, sabi ni Jenny. Buo ang loob ni Lisa. Nagpasya siyang puntahan ang probinsya ni Danilo upang personal na magsorry. Nagbiyahe siya patungo sa bayan ni Danilo, bagamat walang kasiguraduhan kung paano siya tatanggapin ito. Habang bumabiyahe, hindi mapigilan ni Lisa ang mag-alala. Iniisip niya kung may puwang pa ba sa puso ni Danilo para tanggapin siya pagkatapos ng lahat ng sinabi at ginawa niya. Pagdating ni Lisa sa probinsya ni Danilo, agad niyang napansin ang malawak na lupain at mga negosyo na pinapatakbo nito. Napagtanto niya ang laki ng sakripisyo at kababaang loob na ipinakita ni Danilo nang piliin itong maging simpleng tindero lamang sa Maynila. Naghanap siya ng pagkakataon upang makausap si Danilo, ngunit hindi agad ito naging madali dahil abala ang binata sa mga gawain sa kanilang negosyo. Pagkatapos ng ilang oras, nakita rin ni Lisa si Danilo. Nakita niya itong nagtatrabaho kasama ang kanyang mga tauhan. Simple, ngunit halatang may karisma bilang leader. Lumapit siya kay Danilo. Nanginginig ang kanyang boses. Danilo, kailangan kitang makausap. Tawarin mo ako sa lahat ng nasabi ko noon. Sa kanilang harapan, inilahad ni Lisa ang kanyang mga pagsisisi. Binahagi niya kung paano siya naging mapanghusga at kung paanong hinusgahan niya si Danilo base lamang sa trabaho nito. Hindi na napigilan ni Lisa ang kanyang mga luha. Hindi ko alam na ganito pala ang tunay na ikaw. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Umiiyak na sabi ni Lisa. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti si Danilo. Lisa, hindi ko naman ginagawa ito para mapahanga ka. Ginawa ko ito dahil gusto kong ipakita sa iyo kung sino talaga ako. Ang mahalaga sa akin ay makita mo ang halaga ng tao, hindi sa yaman o sa estado sa buhay, kung hindi sa kung paano sila magmahal at magmalasakit. Bagamat nasaktan si Danilo noon, handa siyang magpatawad. Nakikita niya sa mga mata ni Lisa ang tunay na pagsisisi. At dahil mahalaga sa kanya ang pagkakaroon ng bukas na puso, pinili niyang magpatawad. Sa harap ng mga alon ng kanilang damdamin, pinatawad ni Danilo si Lisa. Ngunit, nagpasya rin siyang bigyan ng espasyo ang dalaga upang muling mapagnilayan ang mga aral na natutunan niya. Matapos ang mabigat at emosyonal na pag-uusap, napagpasyahan ni Danilo na bigyan ng pagkakataon si Lisa para magnilay sa mga aral ng kanilang pinagsamahan. Bago pa tuluyang maghiwalay ang kanilang landas sa gabing iyon, nagkaroon ng malalim na pag-uusap ang dalawa. Naroon ang kaba at pag-aalinlangan sa puso ni Lisa. Natatakot siyang baka tuluyan na siyang iwasan ni Danilo. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, napansin niya ang kalmado at pag-unawa sa mga mata ng binata. Paano kita mapapatawad? Tanong ni Lisa, halatang binabagabag ng malalim na pag-iisip. Hindi pa rin niya lubos maisip na ang mga paniniwala at paghuhusga niya noon ay naging dahilan ng pagkakagulo ng kanilang relasyon. Hindi mo kailangan gawin yon, Lisa, sagot ni Danilo. Pinapanatili ang tono ng boses na puno ng pagkakaunawa. Nauunawaan ko kung bakit ka nag-isip ng ganoon. Hindi lahat ay kayang makita agad ang tunay na halaga ng isang tao, lalo na kung ibang iniisip nating sukatan ng tagumpay at yaman. Tahimik lamang si Lisa, ngunit ramdam niya ang kalma sa mga salitang iyon. Hindi niya inaasahan na magpapatawad si Danilo ng ganoon kadali. Subalit sa kabila ng pagpapatawad, hindi may kakailang naroon pa rin ang distansya sa pagitan nila. Hindi na muna nagtagal si Lisa sa probinsya. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis siya na puno ng pangako sa sarili, ang pagnanais na baguhin ang kanyang pananaw sa buhay at sa mga tao. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, naging tahimik si Lisa. Walang gaanong nakaalam ng kanyang pagpunta sa probinsya ni Danilo.
at hindi rin niya ikinuwento ito sa mga kaibigan o sa katrabaho. Nais niyang sarilinin ng aral na nakuha mula sa mga pangyayaring iyon. Bagamat may bahagi sa kanyang puso na umaasa pa ring bahalang araw ay makikita pa niya si Danilo at marahil mabibigyan pa sila ng isa pang pagkakataon. Pagbalik ni Lisa sa Maynila, hindi na siya ang dating Lisa na unang humusga kay Danilo. Sa kanyang pagtingin sa paligid, mga kapwa pasahero sa jeep, mga tindero sa kalye, mga trabahador, nagbago ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang makita ang mga tao, hindi batay sa kanilang trabaho o estado sa buhay, kundi sa kanilang mga karanasan at kwento. Naging bukas ang kanyang kalooban na mas kilalanin ang mga taong nasa paligid niya at maging ang mga taong dati niyang hindi pinapansin. Sa opisina, napansin ang kanyang mga kasamahan na tila nag-iba ang kanyang kilos. Hindi na siya masyadong pihikan o mapili sa mga kausap. Madalas, nakikita na siyang tumutulong sa mga nakababatang empleyado o kaya naman ay kinakausap ang mga janitor at mga guard na dati ay hindi niya gaanong binibigyang pansin. Napansin ito ni Jenny, ang matalik niyang kaibigan. Iba ka na ngayon, puna ni Jenny habang nagkakape sila isang hapon. Dati, halos hindi ka naglalaan ng oras para sa ibang tao na hindi ka level mo. Pero ngayon, parang mas bukas na ang isip mo. Ngumiti si Lisa at tahimik na nagsabi, "Marami akong natutunan, Jenny. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa yaman o sa taas ng estado sa buhay." Hindi na niya detalyado ikinuwento ang tungkol kay Danilo, pero ramdam ni Jenny na may pinaghuhugutan ang pagbabago ng kanyang kaibigan. Habang mas naging bukas si Lisa sa pakikipag-ugnayan sa mga tao, napansin ng kanyang mga boss ang pagbuti ng kanyang trabaho. Hindi lamang siya mas mahusay sa paghawak ng mga proyekto, kundi mas mahusay din siyang makipag-coordinate sa iba't ibang departamento. Dahil dito, napansin ng kanyang talento at inirekomenda siya para sa isang malaking promotion. Ngunit sa kabila ng pag-angat ng kanyang karera, hindi niya malimutan si Danilo. Araw-araw, bumabalik sa isip niya ang mga ngiti at ang simpleng pamumuhay nito. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, naroon pa rin ang pakiramdam na may kulang. Nakakalungkot isipin na maaaring hindi na sila mag-cross ng landas ni Danilo, ngunit alam niyang bahagi iyon ng kanyang mga natutunan. Ang hindi lahat ng nais mo ay makukuha mo kaagad. Ngayon, si Lisa ay masayang nagtatrabaho, ngunit tuwing lumalalim ang gabi, naroon ang tahimik na hinagpis na sana ay mabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon na makita muli si Danilo. Makalipas ang ilang buwan, muling bumalik sa probinsya si Lisa. Hindi para kay Danilo, kundi upang magbakasyon at makalayo sa abala ng Maynila. Sa kanyang pagdating, hindi niya inaasahan na makikita ang ilang mga trabahador sa poultry farm ni Danilo habang namimili siya sa palengke. Napansin niya ang logo sa mga uniforme ng mga ito at bumalik agad ang mga alaala tungkol kay Danilo. Napagdesisyonan niyang pumunta muli sa farm para bumisita, bagamat hindi siya sigurado kung tatanggapin pa siya ni Danilo. Habang papunta siya sa farm, hindi mapigilan ni Liz ang kaba. Alam niyang maaaring matagal na siyang kinalimutan ni Danilo at wala na siyang karapatan na muling subukang bumalik sa buhay nito. Ngunit naroon pa rin ang pagnanais na makita ang binata, kahit pa para lamang sa isang simpleng pag-uusap. Sa pagdating ni Lisa sa farm, nakita niya kung paano lumago ito. Mas malaki na ito ngayon kaysa noong una niyang makita. Ang mga gusali, mga ibon at mga tao sa paligid ay patunay ng kasipagan ni Danilo. Tahimik siyang pumasok sa compound at naglakad patungo sa bahay. Naroon ang isang malaking bahay na tila simple mula sa labas, ngunit moderno at elegante sa loob. Nasilayan niya ang isang simpleng bulwagan na puno ng mga larawang pamilya, mga nakangiti at masasayang muka. Sa kanyang paghahanap kay Danilo, napansin ni Lisa ang isang masayang kainan sa isang bahagi ng bahay. Nandoon ang mga miyembro ng pamilya ni Danilo, nakangiti, nagtatawanan at halatang masaya sa kanilang simpleng pamumuhay. Pumasok siya at tinanong ang isang kasambahay kung nasaan si Danilo. Ngunit sinabihan siya na nasa labas ito, nag-iinspeksyon ng mga bagong sakahan.
Nang makita ni Lisa si Danilo sa labas ng farm, abala ito sa pakikipag-usap sa mga trabahador. Suot pa rin nito ang simpleng uniforme ng mga mangangalakal at kitang-kita pa rin ang mapagkumbaba nitong pagkatao. Lumapit si Lisa ng dahan-dahan, nag-aalangan kung tatanggapin pa siya ni Danilo. Matapos ang lahat ng nangyari, nagulat si Danilo nang makita siya. Ngunit hindi may tatangging naroon pa rin ang ngiti sa kanyang mukha. "Lisa, anong ginagawa mo rito?" tanong nito. Halatang hindi inaasahan ang kanyang pagdating. Huminga ng malalim si Lisa at sagot, "Nais ko lang sanang makita ka. Alam kong mahirap ng mga bagay sa pagitan natin, pero hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko nang hindi mo rin sinusubukan." Tahimik na tinititigan siya ni Danilo, tila sinusukat ang kanyang mga salita. "Matagal ko nang iniisip kung babalik ka pa," sagot nito. "Pero akala ko masyado nang malayo ang ating mga mundo para maibalik pa ang lahat sa dati." Sa gitna ng malawak na sakahan, nag-usap ng masinsinan sina Lisa at Danilo. Isinalaysay ni Lisa ang lahat ng kanyang natutunan sa mga buwan ng kanilang pagkakalayo. Kung paanong nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Kung paanong natutunan niyang pahalagahan ang mga bagay na hindi nasusukat sa yaman at trabaho. Humingi si Lisa ng tawad kay Danilo, hindi lamang para sa mga nasabi niya noon, kundi para sa lahat ng oras na ipinagkait niya sa binata. Inamin niyang pinagsisisihan niya ang pagiging mapanghusga at mababaw na pananaw. "Alam kong hindi ko mababawi ang mga oras na lumipas," sabi ni Lisa, nakatingin kay Danilo na tila naghahanap ng kasiguruhan. "Ngunit umaasa ako na kahit papaano, mabibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko kayang ipilit na bumalik sa dati, pero gusto kong maging bahagi ng buhay mo kung hahayaan mo ako." Tahimik lamang si Danilo, tila iniisip ang bawat salitang narinig mula kay Lisa. Bagamat masakit ang nangyari, alam niyang natutunan na ni Lisa ang pinakamahalagang aral sa buhay, ang halaga ng pagkatao higit pa sa yaman o estado. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Danilo ay naniniwala na may mga bagay na kailangang pag-isipan ng mas malalim, hindi lamang para sa kanila kundi para sa kanilang mga hinaharap. "Lisa," sabi ni Danilo pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, "hindi ko masisisi ang sarili ko kung gusto kong subukan muli. Pero kailangan nating tandaan na hindi ganito kadali ang lahat. Kung talagang gusto mong maging bahagi ng buhay ko, kailangan nating magsimula muli bilang magkaibigan muna, hindi bilang magkasintahan." Bagamat may konting sakit sa kanyang narinig, napangiti si Lisa. Ang simpleng mungkahi ni Danilo ay nagbigay ng pag-asa. Hindi niya kailangang madaliin ang lahat. Muling ipinakita ni Danilo ang kabaitan at pag-unawa. At doon nakita ni Lisa ang tunay na halaga ng pasensya at pagmamahal na hindi nasusukat sa oras. Sa mga sumunod na araw, sinunod ni Lisa ang payo ni Danilo. Nagsimula sila bilang magkaibigan, naghahanap ng bagong daan upang muling makilala ang isa't isa. Mas naging malalim ang kanilang mga pag-uusap at mas nagbukas si Danilo tungkol sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Sinimulan niyang ipakita kay Lisa ang simpleng pamumuhay sa probinsya, mula sa mga gawain sa farm hanggang sa mga pangkaraniwang aktibidad tulad ng pagtulong sa komunidad. Sa paglipas ng mga linggo, natutunan ni Lisa ang kahalagahan ng bawat simpleng gawain na dati ay hindi niya binibigyang pansin. Sa pamamagitan ng mga mata ni Danilo, nakita niya kung paano ang bawat tao, anuman ang kanilang trabaho, ay may mahalagang kontribusyon sa lipunan. Nakita niya rin ang halaga ng pagtutulungan, ng pagiging bahagi ng isang komunidad na hindi batay sa yaman o kapangyarihan, kundi sa malasakit at pakikipagkapwa. Unti-unting bumalik ang tiwala ni Danilo kay Lisa at nakita ni Lisa na ang relasyon nila ay hindi kailangang madaliin. Ang bawat araw na kanilang pinagsasaluhan ay isang bagong simula, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong natututo at lumalago mula sa kanilang mga pagkakamali at karanasan. Habang tumatagal ang kanilang muling pagkakaibigan, hindi maiwasan ni Lisa at Danilo na muling madama ang matamis na damdamin para sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong ito,
Iba na ang pananaw ni Lisa. Hindi na siya nakatingin kay Danilo bilang isang simpleng tindero ng balot, kundi bilang isang taong may malalim na pag-unawa sa buhay at may kakayahang magpakumbaba kahit na siya ay mayaman at matagumpay sa kanyang sariling paraan. Isang hapon, matapos ang isang buong araw ng pagtulong ni Lisa sa farm, naupo sila ni Danilo sa ilalim ng isang puno. Tahimik ang paligid, malayo sa ingay ng lungsod. Pareho silang pagod ngunit masaya. Dito, muling nag-usap si Danilo at Lisa tungkol sa kanilang hinaharap. Alam mo Lisa, sabi ni Danilo, hindi ko akalain na darating ang araw na muli tayong magkakasama at masaya ako na nangyari iyon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, gusto kong siguraduhin na pareho tayong nasa tamang landas bago tayo magdesisyon sa anumang bagay. Napangiti si Lisa at tumango. Alam ko at handa akong maghintay. Ang mahalaga sa akin ngayon ay natutunan ko na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera o estado. At higit sa lahat, masaya ako na natutunan kong mahalin ang simple ngunit makabuluhang buhay. Sa pagkakataong iyon, nagpasya silang muling subukang buksan ang kanilang mga puso sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, hindi na sila takot sa mga paghuhusga ng lipunan, kundi pinapahalagahan ang kanilang relasyon batay sa respeto at pagmamahal sa tunay na pagkatao. Paglipas ng mga buwan, muling nagpatuloy ang relasyon ni Lisa at Danilo. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matibay na ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Pinili ni Lisa na manatili sa probinsya paminsan-minsan, tinutulungan si Danilo sa kanilang negosyo at patuloy na natututo tungkol sa pamumuhay sa kanayunan. Sa kabilang banda, si Danilo ay mas naging malapit din sa mga kaibigan ni Lisa at natutunan niyang yakapin ang iba't ibang bahagi ng buhay ng dalaga. Minsan, habang naglalakad sila sa farm, nagtawanan si Lisa at Danilo. Pinag-uusapan ang mga dating pangyayari sa kanilang buhay. Hindi ko akalain na magsisimula ang lahat sa isang balot. Biro ni Lisa at natawa si Danilo sa sinabi ng dalaga. Ngunit sa likod ng kanilang tawanan, naroon ang malalim na pagkaunawa sa bawat isa. Alam nilang nagdaan sila sa mga pagsubok, ngunit ang mga pagsubok na iyon ang nagpatibay sa kanila. Hindi na ang material na bagay o estado sa buhay ang naging batayan ng kanilang relasyon, kundi ang kanilang respeto, tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Sa huli, si Lisa ay natutong makita ang halaga ng bawat tao, anuman ang kanilang trabaho o estado sa buhay. At si Danilo naman ay natutong magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Nagpatuloy ang kanilang kwento, hindi na bilang mga taong pinaghiwalay ng estado, kundi bilang dalawang taong natutunan kung paano magpatawad, magpakumbaba at tunay na magmahal. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa trabaho, yaman o estado sa buhay. Minsan, kailangan nating isang tabi ang mga panghuhusga upang makita ang tunay na pagkatao ng isang tao. Ang pagmamahal, respeto at pagpapatawad ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Ang kwento ni Lisa at Danilo ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay nasa ating mga puso at ang mga pagsubok ay pagkakataon upang mas mapatibay ang ating pagkatao at relasyon.